So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, so may mga tao rin pala na nakaalam dito po nga po sa nilabas nga po ni Montulfo. So, medyo pangit po talaga para sa akin itong nilabas nga po ni Montulfo na hindi ko po trip pag-usapan. Pero nilabas niya eh. So, pag-usapan natin. Di ba? So, ang sabi nga po ni Montulfo, na ito nga daw pong si Kibuloy, kaya daw po medyo ano ba? Ano ba tawag? Medyo paltek yung utak. May tililing yung utak. Sabi ni Montulfo yan, hindi ako ha. Si Montulfo may sabi niyan ha. Oh. Kaya daw po ganyan daw po mag-isip daw po si Kibuloy kasi nga daw po yung magulang daw po ni Kibuloy ay magpinsang buo. So pag-usapan ngayon natin 'yan, 'di ba? So ngayon, tingnan natin 'to ha. So ito po ay ito. So ngayon bago pala natin pag-usapan 'yan kasi ito medyo interesting kasi ito eh. So nagsalita po si Risa Ontiveros kanina. 'Di ba? Binoto ko 'yan ha, binoto ko 'yan. So sabi ni Risa Ontiveros kanina, bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. Senator Risa Ontiveros calls on the Philippine National Police to revoke the license of Pastor Kibuloy's firearms and catching the fugitive preacher. So na-content po natin mga kababayan nung nakaraang linggo po ata yun, na meron pong mahigit kumulang na 20 na license na paltek si Duterte, si Kibuloy. And then mahigit kumulang na 10 na unregistered nga po na paltek si Kibuloy. So ang nakakapagtaka kasi dito, dapat nire-revoke na po kasi yan. Dapat pa nire-revoke na po kasi yung mga hawak po na mga paputok ni Kibuloy. So tulad nga po na sinabi dito ni Risa Ontiveros, panoorin na lang po natin to ah. So ito. Nadaanan ko lang to kasi medyo interesting yung sinabi ni Risa Ontiveros eh. And dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Hugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? Oo nga, The PNP should do better. I urge the new PNP chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Di ba? Oh, so bakit kasi hindi pa nire-revoke yung mga paputok ni Kibuloy? Dapat kasi nire-revoke na 'yon. And then mga kababayan kasi, ewan ko lang no, malamang kulay restricted na naman tong Kibuloy is armed and dangerous. Malamang restricted na naman tong content na to. Tingin ko lang. Ayaw ng YouTube kasi na pinag-uusapan yung mga ganitong klaseng mga mga topic eh. Pero subukan natin baka makalusot no. So sabi dito no, ito yung post ni Montulfo kanina lang. Ay no, teka, sorry. Ito pala. Yan pala, sorry. Hindi ko napakita. Ito pala. Okay. So sabi kanina ng iba, nung nagtanong ako kanina kung alam niyo na itong balita or chismis na to, sabi ng iba, alam na raw nila. Kasi nga daw po, nabalitaan na raw po nila ito kay Ma'am Stone. Pangalan ni Stone? Emma Stone ba? Yung dating miyembro ni Kibuloy. Pero ngayon po kasi, nadadaanan ko lang pero hindi ako naniniwala. Meron naman kasi paniwalaan yon. Pero total, si Montulfo na nagbanggit, so content natin. So sabi ni Montulfo ito, taka lang ha. Sabi ni Montulfo, I had a secret meeting last night with the woman who was one of Pastor Kibuloy's former followers. So baka nga si Arlene Stone nga siguro ito, no? Yung kausap niya dito. Di ba? Baka si Arlene Stone nga rin kausap niya dito. Tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Marami siyang ibinunyag na sikreto tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. Okay? Marami din siyang ibinunyag na mga kaibigan ni Kibuloy na nasa mataas na pwesto ng gobyerno. Siyempre, as usual naman, di ba? Si Bongo, si Bato, si Sara, di ba? Oh, Sharon Stone. So ito. So, continue, no? Isa sa mga sikreto ni fugitive, actually fugitive na talaga siya, no? Isa sa mga sikreto ng fugitive religious leader ay ang kanyang mga magulang ay magpinsang buo. Montulfo. Ilan sa kanyang mga kapatid
ay lahat may kapansanan sa pag-iisip. Ilan din sa mga pamangkin ni Kibuloy ay meron ding tililing gaya ng kanilang mga magulang ayon sa babae. O kita nyo, di ba? Grabe si Montulfo, no? Ang hard. Ang hard ni ni Montulfo dito. Oh. Niniwala ba kayo dito? Paano magligawan yung magpinsan para nakakadiri naman, no? Hindi ko lang ma-imagine. So sabi dito, ito bawal sabihin to eh. Ang mga taong produkto ng ganun na nga, di ba? Pagkakastahan ng grabe naman, pagkakastahan ng magkapatid, mag-ama, magpinsan. Grabe si no? Wala, restricted na tong content na to. Walang yan na to. Binabasa ko lang eh. Magpinsang buo, magchuin o ay nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip o kaya physical deformities. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganoon ang pag-iisip ni Kibuloy? PS, ang mga ibang sinabi sa akin ng babae tungkol kay Kibuloy ay isinulat ko ng installment dito sa aking column sa Abante. Abangan. So hindi pa lumalabas yung yung article ni, 'di ba? Ang harsh, no? Ang harsh, no? So hindi pa lumalabas yung article ni Montulfo hanggang nagsimula po tayo mag-live. Okay. So ngayon, tininan po natin kung sino ba yung mga magulang po ni Kibuloy. So ang pangalan po ng magulang ni Kibuloy, Maria Carion Quinto at saka si Jose Kibuloy, Turla. So hindi naman magkapelido. So abangan natin yung article pala ni Montulfo. Abangan pala natin 'yon. Pero itong mga kababayan, base po dito sa pangalan, kung pangalan lang po yung kung pangalan lang po yung pagbabasihan natin ng magulang po ni Kibuloy na wala naman silang kaapelido, 'di ba? Hindi katulad nung kay hindi katulad nung kay Pinoy, 'di ba? 'Di ba yung kay Pinoy, kung titingnan niyo yung family tree ni Pinoy, yung ninunuan ni Pinoy ng mga Aquino, meron talagang magpinsan. 'Di ba? Meron na research ko 'yun eh. Ito kasi hindi kasi hindi magkaapelyido, pero tingnan natin, 'di ba? May medyo hard yung yung mga sinabi ni Montulfo na alam naman po natin na marami namang kaso 'yan. Pero mga kababayan, 'di ba kaya hindi magkaapelyido, no? 'Di ba? Kaya nga go Philippines eh. 'Di ba? Kaya medyo hindi ako Pero mga kababayan, doon po sa mga sinasabi nga po ni maaring lalaki at babae ang magkapatid, 'di ba? Yan natin. Abangan natin yung yung article nga po. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin ito, kung meron ba talagang diferensya si Kibuloy, tingnan natin itong mga video na to. Kaya sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. Kaya nga So ito siguro yung ebidensya ni Montulfo na medyo may diferensya sa pag-iisip si Kibuloy. Kasi mga kababayan, malamang siguro totoo, no? Kaya pala hindi makita si Kibuloy kasi andun pala siya nagtatago sa sa mansion niya sa langit, yung may doorknob na diamond. Okay. Si Rizon Taveros naman kasi. O kaya naman pala hindi makita eh. Dapat intindihin natin yung mga kapulisan natin. Na kaya hindi po makita si Kibuloy, baka doon po nagtatago sa mansion niya sa langit na mayroong doorknob na diamond. Intindihin po natin yung mga pulis kung bakit hindi mahuli. So naniniwala ba kayong may pagkasinto-sinto si Kibuloy? Parang wala naman, di ba? Mukha naman totoo yung sinasabi niya. Di ba na masyado tayong judgmental, no? Tapos meron pa ditong isa eh. Ito pang isa, oh. Prepare, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. O kaya naman pala eh. Ako ang daan at ang buhay. O kaya pala eh. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit.
Di ba? Yun naman pala eh. Mukha namang matino. Anong sinasabi ni Montulfo na medyo may tililing, na medyo may diferensya? Hindi naman. Mukha namang matino. Di ba kapag gusto natin pumunta ng langit, dadaan tayo kay Kibuloy. Ano sinasabi ni Montulfo na na may diferensya sa pag-iisip? Parang wala naman. Montulfo naman parang... Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Di ba? Di ba? Anong sinasabi ninyo may diferensya? Parang wala naman. Ano yan? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siya may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpents ninyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, Ano? may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Nakakatakot naman yun. Isipin ninyo. Kapag di tayo sumunod, gagawin tayong panggatong. Diyos ko na. Kakatakot naman masyado. Diyos ko naman. So, kaya pala, kapag kayo pala hindi sumunod, di ba, kapag kayo po hindi sumunod, na maging Palmolive girls, di ba, na nasipsipin ni Kibuloy, di ba, ayun ang sabi, di ba, sa doon sa pangalan nito, doon sa hearing po ni nung hearing po ni Rizon Teberos, na sabi ng babae, nung tinigisan na po siya, bigla po siyang pumatong sa akin. So pag di pala tayo sumunod, gagawin tayo panggatong. Mukhang si Montulfo ata yung may sayad, no? Kasi mukha namang matino. Mukha namang matino si Kibuloy nung sinasabi ni Montulfo dito, no? Ewan ko ba? Diyos ko. So, ngayon mga kababayan kasi, taka lang, medyo natutuwa ako ng konti. So, balik tayo dito. Yan. So, ngayon mga kababayan, actually kasi, kung hindi kasi totoo, yung sinabi po ni Montulfo, libel po yun. Defamation pa nga yun eh. Kung hindi totoo. Well, kasi ang problema kasi sa batas ng Pilipinas, totoo man yan o hindi, pero yung intention mo kasi ay makapanira, pasok pa rin po sa libel yon. Well, sanay naman si Montulfo na sanay naman na si Montulfo na mademanda. Pero ang sa atin lang kasi mga kababayan, interesado rin ako malaman kung totoo ba talaga na magpinsan. Kasi kung totoo nga talaga na magpinsan yung mga magulang ni Kibuloy, ngayon alam na natin na kayo naman magtataka pa kayo kung bakit ganyan si Kibuloy. So anong tawag doon sa mga taong naniniwala kay Kibuloy? Na kung totoo na may diferensya si Kibuloy. Anong tawag doon? Mas loko-loko pa sa loko-loko. Di ba? So yun mga kababayan, no? So yun lang po. So, ano masabi nyo nga po dito sa pasabog po ni Montulfo na magpinsan nga daw po yung mga kamag-anak nga daw po ni Kibuloy. So, kayo ba naniniwala ba kayo dito? Or interesado ba kayong malaman yan? Or abangan natin kung ano yung mga susunod nga po na ilalabas nga po ni Montulfo. Iba kasi kung si Arlene Stone kasi yung magsasalita, so okay, medyo credible naman. Pero kung kapag Montulfo kasi nagsalita, mas interesting para sa akin. Diba? Uto-uto. O nga, no? So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yun. So thank you po mga kababayan. Salamat po, no?